Harlikans, hello po. Kumusta po kayong lahat at mabuhay? Ngayon po, ayaw pa rin tumigil ng mga rallyistang bayaran. Katulad na lamang po ito mga pare, mga madre. So, bago po tayo mag-react sa walang kasawa-sawang mga rallyista na hindi iniisip ang kanilang mga ginagawa, i-play ko po yung video ng for sure. Alam nyo na po ang ibang mga videos na to. Like itong madre na ito na si Sister Mary Jan Mananzan. Panoorin po natin ang kanyang panawagan ng salot na madre na ito. Kung alam niyo po, nakakabagot na po ang mga pag-uugali ng mga ito. So, ipapakita ko po sa inyo, ito, si Sister, hanapin natin. Ayan, madreng demonya nakalagay dito. So, ito po. Ayan, panoorin natin. Talagang nakakagalit at nakakalungkot yung ginawa ng pamilyang Marcos na lihim nilang ibinurol si Ferdinand Marcos na dating diktador ng Pilipinas sa libingan ng mga bayani. All of us know that he is not a hero. Ang pangungurakot, yung pag-aaresto ng mga tao, yung mga pagtutorture ng mga tao, yung pagpapatay ng mga tao, lahat yan ay anti-hero. Yun ang talagang nilalabanan ng isang bayani. Kaya talagang napakamali ang pagburo kay President Marcos noon sa libingan ng bayani. At siguro alam naman natin lahat, hindi totoo na ito ay pang-closure. Talagang nabuksan na tuloy ang mga sugat ng mga tao dahil dito. Kaya nagkakaroon ng napakaraming protesta laban dito dahil sa hindi ito closure. Alam natin na umpisa lang ito. Ang gusto nilang mangyari, sila ay magkakaroon uli ng power. Punta na naman sila sa Malacanang at magkakaroon na naman sila ng kanilang ideolohiya, isang powerful president na gagawa ng lahat. Pero ang mangyayari niyan ay kagaya ng diktadura ni Marcos na talagang ang nagsaka ay mga tao. Kaya siguro huwag natin payagan ito na sila ay makapasok ulit sa Malacanang. At gagawin natin ito sa isang sama-samang pagkilos. Kaya pumunta po tayo lahat ng November 25 at 4 o'clock sa May Luneta. Ipakita natin na tutol tayo sa pagbabalik ng mga Marcos sa kapangyarihan. Ito lang po at magkita-kita po tayo. So, ayan po, Maharlikans. Nakita niyo naman po kung gaano kasama ang ugali nitong madre na ito. Nakikita naman po natin sa kanyang mga mata. Talaga po ang kanyang pakay ay hindi po pagbuklurin ang mga Pilipino, kundi po paghiwa-hiwalayin. Dahil po ito mga madre, mga pare na ito ay likas na mga panira sa ating lipunan. Ang madre ay dapat o pare ay dapat ay naggagabay sa kanilang mga tauhan o sa kanilang mga Katoliko. Ako po ay Katoliko, parang magbuklod o magpatawad. Pero ito po ang demonyitang madre na ito, Sister Mary Jan Mananzan. I'm sorry, Katoliko po ako pero peste po talaga itong madre na ito. Ganun pa man, Maharlikans. Ito pa, may interview pa po siya. Panoorin po natin kung paano sumagot ang kanyang malaking mata. So, panoorin po natin. Ipi-play po natin. Ito po. Okay, so ito po ang demonyitang madre. Yan. Madreng salot ang nakalagay dito. And so, sabi ko nga, hindi kami namimilit ng tao. That's not a part of our education. Freedom is a part of our education. Choice is a part of our education. But never kami namimilit ng anybody. And we will never use grades. We will never use any incentive. It's what we are trying to inculcate in our students is to be able to make a stand and to be able to express it. That's all. And kung pipilitin mo, yun ba ang magiging edukasyon nila? Hindi. No, that's very inconsistent. So, ayan. So, ayan po mga Maharlikans. So, nakita niyo po yung mga kabataan na mga musmos na walang kamalay-malay. Ito po ay isang malaking kagaguhan ng mga leader natin sa simbahan. At ang mga
ano diyan, rally, nag-oblation diyan sa Pilipinas. Ito po ang mga taong walang mga bayag, okay? Ang liliit, okay? Ang liliit po ng mga utak ng mga walang hiyang ito na hindi iniisip ang mga pinaggagawa nila dahil po sila ay mga bayaran, dahil po sila ay mga nakikinabang, okay, nitong mga kultong dilaw na ito. Marami po tayong nabalitaan talaga na ito po ang mga tao dito, ang mga taong nagdararally diyan ay mga bayad. So ito po ay maliwanag panglilin lang sa bayan. Pero bago po tayo mag-react ng tuloy-tuloy para sa mga madre at mga pari na yun, panoorin natin ito, mga sisters, mga pare. Ang masasabi ko lang sa inyo, kung talagang para kayo sa katotohanan, para kayo sa kinabukasan ng bayan, para kayo sa pagbubuklod, okay, ng buong Pilipino, bakit, okay, ang mga Marcos lang ang inyong tinutuligsa? Hi, Maharlikans! Live po ulit tayo at pag-usapan natin, okay, yung mainit na issue regarding kay General Bato kung saan po ay pinupunterya na naman siya ng kultong dilaw na si Selective Justice Aling Kunching, okay, Carpio Morales. So, pag-usapan natin siya. Okay, noon pong nag-travel si Lugaw Queen nung August this year, nung pagkatapos niyang mandaya sa eleksyon ni Lugaw Queen, lumipad po siya sa Amerika. So, August po yun. Ngayon, ang nag-sponsor po doon, ang nag-sponsor sa travel na yun, unang libre sa kanya para pumunta sa Amerika, ay yung organization, private organization na hindi naman connected sa kahit anong sangay ng gobyerno natin. Okay, ano yung organization na yon? Ang organization na yon ay National Federation of Filipino-American Association. Ang founder po nun, si Loida Nicolas Luis. Okay, isa po yung dilawan. Okay, si Loida Nicolas Luis, para maintindihan po ng karamihan, kung paano siya nakakonect sa mga kultong dilaw. Na-mention ko na to sa mga videos ko, pero si Loida Nicolas Luis po ay kapatid ng appointee ni Noynoy Abnoy na si Imelda Nicolas sa Commission on Filipinos Overseas. So, noong 2010, in-appoint po yun. So, balikan natin si Loida at si Lugaw Queen. Diba? Si Lugaw Queen pumunta sa Amerika at inamin mismo ng grupo na sila po ang nagbayad. Okay, sila ang nagbayad. So, again, ito po ay malinaw na selective prosecutions or yung gusto lang nila i-prosecute yung mga kaalyado, ay yung mga yung hindi nila kaalyado. So ito po si Morales na ito, Carpio Morales, si Aling Kunching ay isa pong malinaw na dilawan. Bakit po ba? Dahil ngayon na si General Bato ay inamin naman niya na nilibre nga siya ni Manny Pacquiao. So alam naman natin lahat. So base po kay Morales based on I'm not a lawyer but babasahin ko tong article na ito. Base kay Morales is Article 6713, Section 7 of the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official and Employees. As ano lang natin, i-simplify lang po natin. So sabi dito sa batas, okay, Section 7, prohibited acts and transactions in addition to acts and omissions of public officials and employees now prescribed in the Constitution and existing laws. Okay, the following shall constitute prohibited acts and transactions by any public officials and employee and are hereby declared to be unlawful. So dito po, ito yung nakapansin sa akin. Dito sa, Ito. Okay, sabi dito, the acceptance by public official or employee of travel grants or expenses for travel taking place entirely outside the Philippines, such as allowances, transportation, food, and lodging, of more than nominal value, if such acceptance inappropriate or consistent with the interest of the Philippines, and permitted by the head of office, branch, or agency to which she belongs. So parang ang ano po dito, ang point dito, lantaran naman mismo inamin ni General Bato. Pero kung yan naman po ay talagang
mapatunayan, okay? Kasi ako sa katotohanan na ako, I don't care kung si General Bato yan o kung si Duterte man, kung talagang nag-commit sila ng kasalanan. Kung ito po ay mapatunayan na siya ay nagkamali doon, then tanggapin natin. At kung ano man ang magiging consequence nun, then bahala na si General Bato. Kaya lang po, ang pinopoint out ko lang dito, bakit itong mga punyetang kultong dilaw na to, kapag hindi nila kaalyado, tira sila ng tira. Okay? Tira sila ng tira, mga peste nila, dahil nga, ayaw nila sa gobyerno Duterte. So, lahat ng mga kakampi ni Duterte ay sisirain nila. Pero yung mga kakampi nila, tulad like De Lima, yun nga si Lugaw Queen na pumunta dito sa Amerika, na nagpa-cute-cute lang po siya. Yung travel po, okay, ni Lugaw Queen, hindi po yun connection, hindi po yun official visit, hindi po yun diplomatic visit or in connection with the government. Pero tikom ang bibig ng mga kultong dilaw. Tikom ang bibig ng punyetang queen of all, selective prosecutors, itong si Morales. Sa mga Maharlikans, ito po ay malinaw. Hindi tayo abogado dito. Ordinaryong citizen lang po tayo na hindi po tanga at bobo. Ngayon, ako personally, kung ma-probe nila na ma-prove nila, okay, ma-scrutinize nila na talagang may pagkakamali ito si General Bato, which is in good faith, sinabi naman niya na, sinabi niya lahat. Kasi sa nakikita ko na litanya ni General Bato, ito po ay honest to goodness na wala po siyang tinatago, okay, dahil, hindi naman siya nagkukurap katulad ng mga kultong dilaw, katulad ni Robredo, ni Lugaw Queen, na maliban sa nandaya na, ipinagsisinungaling pa niya itong kanyang travel dito sa event na yon, na kung saan inisponsor ng mga kultong dilaw. Pag sila po, hindi sila kakasuhan, ang mga dilaw. So kapag Duterte ka, o Marcos ka, o antay ka sa kanila, kaso ka. Patunay ito na sa ating bayan sa Pilipinas, ang mga dilaw ay gusto nilang maghari. Okay, idagdag ko lang, ano ba ang ginawa ni Robredo, yung punyetang Robredo na yan, na mandaraya sa bayan, ano bang ginawa niya dito sa Amerika, doon sa New Jersey? Nagpa-cute-cute lang po siya, yung mga Pilipino doon, nagparada ng mga outfit, nagpayabangan lang sila doon. Wala namang connection sa gobyerno. Actually, doon sa isa sa mga sinabi niya doon, sa speech na yon sa New Jersey ng Lugaw Queen, na nag-aantay lang siya na matsugi, okay, ang presidente, at siya ang magte-take over. Yun daw po ang trabaho niya. At saka sinabi niya din po sa event na yon na parang masama pa ang loob niya dahil hindi siya inassign as a cabinet, one of the cabinets ni President Duterte, dahil chairperson lang po siya ng HUDCC. So, again, Maharlikans, gusto ko lang kayong gisingin. Kung si General Bato ay may pagkakamali dito, harapin niya. Okay? Pero, Konching, okay? Konching, ang kapal-kapal ng mukha mo, kung gusto mo i-apply ang batas sa lahat, i-apply mo sa mga kaalyado mo na nagkakamali. Punyeta ka. Pesting yawa nga rod talaga, oo. Ganun pa ba, Maharlikans? Bonggang-bongga, mabuhay kayong lahat. At ako'y sisimulan ko na ang araw ko. At masyado na yung oras ko sa mga punyetang dilaw na to. But I love to do that for you guys. And mabuhay, tuloy ang laban para sa mga salot na mga pesting yawa nga rod ng mga kultong dilaw. Yun lang po.